Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng talakayan natin dito sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi po kayo nakasubscribe sa ating Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin tungkol kay Junvic versus Trillanes. Matindi to, mga kabunyog, mga kababayan. Rumisbak si Junvic sa banat ni Trillanes. Nung nakaraang kasing araw, si dating Senador Sani Trillanes, binanatan si Junvic Rimulya. Actually, tama naman yung banat ni ni Junvic Rimulya, ni Trillanes kay Junvic Rimulya. Ito naman kasi si Junvic Rimulya, halos araw-araw na lang pa-interview. Lagi na lang press briefing, nagigest sa mga radyo, sa mga programa sa TV. Matindi talaga. Alam naman natin na binibuild up niya yung sarili niya. Inamin niya naman yan eh. Tinanong siya, may plano ba siyang tumakbo sa 2028? Sabi niya, posible yan. Pinag-aaralan ko yan. Siyempre gusto niya, pag nag-survey, malakas siya sa survey. Para lumakas siya sa survey, di dapat ngayon visible siya. Lagi siyang pinag-usapan, lagi siyang naririnig, lagi siyang nakikita. At ito na ngayon, pa-interview siya ng pa-interview. Medyo napikon si Trillanes. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, bawas-bawasan mo naman yung pa-preskon mo. Kaya ang daming nawawala, hindi mo naman nahahanap, hindi mo naaaresto eh. Inisa-isa ngayon ni Sentry, si Bantag, ayan, si Atong Ang. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, bawas-bawasan mo ang preskon. Kasi kasuhin mo yung paghahanap sa mga wanted. Kasi trabaho siyempre yan ng PNP, trabaho yan ng DILG, trabaho yan ng mga ahensya ng law enforcement, at yan yung major na trabaho ng DILG na ang secretary ay si Junvic Rimulya. Kaya medyo bumabanat si Trillanes, bawas-bawasan mo yung pa-interview kasi kasuhin mo yung trabaho. Ang dami ang dami nang dapat maaresto eh. Si Bantag, si Atong Ang ngayon, si Roque kailangan mapauwi. Si Saldico dapat mahanap sa Portugal, mapabalik na sa Pilipinas. Ano bang nangyayari? Bakit hindi mo naasikaso? Parang sabi ni Trillanes, focus ka kasi sa mga interview mo eh. Ngayon, rumisbak si Junvic. Sabi ni Junvic, ano naman, wag mo naman kaming banatan. Tingnan mo din naman yung mga ganda naming nagawa. Yun naman ang sabi ni Junvic Rimulya. At may patutsada siya kay Trillanes. Sabi niya kay Trillanes, tsaka kung alam mo kung saan sila nagtatago, kung paano namin sila mahuhuli, turuan mo kami. Total naman, ikaw naman dati ka rin namang nagtago. So alam mo kung anong style. Paano namin mahuhuli ang mga yan. May mga ganun yung banat, ganun yung patutsada ni Junvic. Kumbaga dati ka namang nagtago, turuan mo kami. Anong gagawin namin? Tulungan mo na lang kami sa law enforcement. Hindi pa, wala pang reaksyon si dating Senador Sani Trillanes. Abangan nyo. Magiging guest ko si dating Senador Sani Trillanes. Pag-usapan namin yan. Sa Friday. Abangan nyo to 8 p.m. Friday. Kumpirmado na. Itatanong ko sa kanya yan. Sasabihin ko, Sentry, anong masasabi mo sa banat sa'yo ni Junvic? Kaya abangan nyo Abangan nyo sa Friday. Friday 8 p.m. Yung Trillanes, guest natin. Alam nyo naman ako. Yung mga ganyan, itatanong ko talaga yan. Anong masasabi niya sa banat sa kanya ni Junvic? Ito kasing, siyempre, rin kasi si Trillanes. Kumbaga si Trillanes kasi, inoffer niya na yung kanyang yung kanyang panahon, yung kanyang grabe yung ginagawa ni Trillanes para lang mapanagot ang mga Duterte. Nagpa-file siya ng mga kaso,
Tapos ano siya sa ICC. Oh. Tapos itong mga tao ni Duterte, ah, hanggang ngayon hindi pa rin naaaresto. Tulad nito nila Roque, tapos kahit itong si Bantag, ano rin yan, identified din yan kay Duterte, hindi pa rin naaaresto. Itong si Atong Ang, may connection din yan kila Duterte. Mm. Hindi pa rin naaaresto. Kaya nagre-react na si Trillanes eh. Kumbaga, kanya-kanya tayong trabaho. Parang ibig nang sabihin niya ni Trillanes, hindi nga siya opisyal ng gobyerno, ginagawa niya rin yung trabaho niya eh. Nagagalit na sa kanya ang mga Duterte dahil talagang kinakasuhan niya, matitindi ang mga kasong sinasampa niya. So dapat sa part naman ng law enforcement, gawin din nila yung part nila. Kaya ay ang problema, panay paano eh, paepal, pa-interview. Kaya nga sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ako wala na akong planong tumakbo sa 2028. Hindi ako tatakbong senador. Pupukus na lang ako dito sa mga ginagawa ko, pagpapanagot ng mga Duterte, sa mga tao ni Duterte, makasuhan, sila Bongo, sila Pulong, ICC. Doon lang daw siya pupukus. Kaya kumbaga para sa kanya, wag isipin yung hindi niya iniisip na yung eleksyon. Hindi niya na iniisip yung siya'y makaupo na senador o anuman. Ang importante mapanagot yung dapat managot. Yun din sana ang gusto ni Trillanes dito kila Junbic. Gawin nila yung trabaho. Hindi yung ang iniisip, pa-interview dito, pa-interview doon, pasikat dito, pasikat doon, para paghahanda sa eleksyon. Yun sa tingin ko ang binibira ni Trillanes. Kaya lang siyempre tinamaan talaga sapul talaga si Junbic dahil totoo naman. Sapul si Junbic doon. Bullseye. Kaya nag-react. Pero sa totoo rin, si Junbic din, si Junbic, kung gusto niya talaga, kung gusto niya talagang sumikat siya, i-accomplish niya yung mission niya, 'di ba? I-accomplish niya yung yung trabaho niya. O tulad niyan, pag napabalik niya si Roque, pag napabalik niya si Saldico, pag naaresto si Bantag, pag naaresto si Atong Ang, kahit na hindi na siya magpa-interview, araw-araw, yun lang, malaking na yun sa kanya. Makikilala na siya doon. Di ba? Talagang sisikat siya doon. Hindi na yung kung papa-interview ka, hindi mo naman nagagawa yung trabaho mo. Yan yun. Kaya may punto rin si Trillanes. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.